What's up sa yung lahat dyan mga bossing? Boss Amo is in the house na naman mga boss idol. So ngayon mga bossing no, kay kakagising lang natin dyan. Siyempre chinek natin yung weather kung ano. Di atay, kagalangi. Panahon dari weather di sa Maynila mga boss idol. Kaya nag-decide ako dyan na magluto na lang ako ng ginisang sayote mga bossing no. So makikita nyo dyan, nagpe-prepare tayo dyan ng kawali mga boss idol. Tapos pinainit lang natin yung kawali natin dyan. Makikita mo na rin yan, nagayat na natin lahat ng mga kailanganin dyan sa ginisang sayote. Balik kanis yung recipe, mga basic radyo gani, basic pag kindergarten na bata, kaya kaning lutuon. Habang inaantay natin yung minute yung kawali natin dyan mga boss idol, sabihin ko na lang sa inyo yung mga ginagamit natin dyan. So meron tayo dyan pang ricados, mga sibuyas, lamasers natin dyan. No? Tapos meron din tayo dyan kamatisers. Tapos manok natin dyan mga bossing. No? Ano lang yan, mga 40 pesos lang. Tapos sayote, 40 pesos. So sa halaga 100 dyan, solve na yan mga boss idol para sa mga ano no. Sa panahon natin yan para makakain din tayo ng masarap-sarap na ulam, di ba? So yan dito mga boss idol, dito sa Manila, you don't need to complicate everything. Basta kung ano yung masalpak mo sa bunganga mo, goods na yan. Basta di ka malalason, okay na yan. So dito ngayon mga boss idol, patingin-tingin ko dyan, parang nauminit na talaga yung kawali natin dyan, no? So pwede na natin yan lagyan ng mantika mga boss idol. So gradual lang yan ng mantika, ang kadami-dami idol, hindi yung masyadong dami kasi di ka naman magpiprito eh. Tamang gisa lang, panggisa-gisa lang sa mga ricados mga bossing. Tapos niyan, ikalat lang natin yung mantika mga bossing no, kay para lahat ng mano hindi siya magdikit-dikit mamaya. So after that pa, pwede natin yung ilagay yung ano natin mga bossing. Siyempre, pagka nagluluto talaga tayo dito ng mga gisa-gisa mga bossing, unahin talaga natin yan. Bawang talaga yung unang malalagay diyan. Isunod din natin diyan mga bossing yung ano, yung sibuyas. So siyempre, pag gisa talaga mga bossing, ganun talaga yung mga ano yan, yung baga procedure. Basic naman yan. Hindi mo naman kailangan na itanong yan. Kuha step by step. Sa pumoy mga kuan mga mo. So ayan nga mga boss idol, wala naman tayo nakikita na nagisa na una yung mga karne. So una talaga yung mga lamasers natin mga boss idol. So makikita nyo dyan, halu-haluin lang natin yan. Huwag mo masyado ipadikit-dikit yan. At saka mga boss idol, no, sa pagtagal-tagal ko ng pagluluto talaga. Siyempre nagluto, hindi naman ako nagluluto ng karinderya. Lutong bahay lang talaga ako dito. Siyempre, hindi naman talaga sa pagmamayabang, meron din tayong bubugas sa pagluto-luto. So yan mga bossing, sa aking karanasan kasi sa pagluluto kasi talaga, wag mo itututong yung mga bawang at saka ano, yung mga lamasers mo, wag mo tutong. No, pwera na lang kung talagang needed yan sa isang recipe, wag mo siyang tutungin kasi mawawala yung aroma niyan. So pagkatapos niyan mga bossing, no, lalagay na natin yung kamatis mga bossing. Dito mga bossing, sa pagigisa kasi sa akin kasi, pag nagigisa talaga ako, yung kamatis ko talaga, dinadamihan ko yan. Either bumibili ako ng 2, yan, 3. Kasi para pandagdag yan talaga ng linamnam. So, wag nyo lang masyadong damihan kasi maasim po yung kamatis. So, dyan, niluluto ko talaga siya na maayos. Siyempre, tinutusta-tusta ko din yan siya. Siyempre, dinudurog-durog ko din yung iba dyan para mamaya, paglagay natin sa karne, kakapit talaga yan siya. Kung parang kapit na kapit talaga yung anya dyan. Manunuot talaga siya sa karne. So, ganyan lang yung mga technique dyan mga bossing. So, baka sabihin nyo, boss Amo, matututong yung ano dyan, matututong yung mga bawang. Hindi yan kasi nga, yung kamatis is nagtutubig na yan siya. So, kung makikita nyo, tinusok-tusok ko na yung kamatis, dudurog ko na yung ibang kamatis para mamaya niyan kakapit talaga yung lasa niyan. Okay? So ganun lang mga technique diyan mga boss idol, no? Gisang bahay lang ba? Para pang ulam-ulam lang. So makikita niyo naman diyan, pwede niyo i-apply niyo sa sarili niyo, hindi ka marunong magluto. Yan. Boss Amo nagluluto ng sinampang ko iba ng mga luto ba. So after that mga bossing, kung sa tingin niyo na medyo brownish na siya o kaya medyo melty na siya ba? Nagmelty na, kung makikita niyo yan na parang ganun na yung ano niya. So pwede niyo na ilagay yung manok diyan mga boss idol. So yan na po yung oras, yung tamang oras talaga na pwede na yan ilagay. Halu-haluin nyo lang yan mga bossing. Maniwala kayo sa akin, kumakapit talaga yung linamnam ng kamatis dyan mga bossing. And look at that mga boss idol, no? So sobrang ano na yan, sobrang sarap na yan mga bossing. So pwede naman tong yan mga bossing, pwede itong lutuin. Sobrang sarap nito mga boss idol. Yan yung mga pangmasang ulam bukod sa sardinas na may nilagyan mo ng pechay o ano pa yan. Etong sayote, pag bumaba yung presyo, syempre, ang panlaban mo lang yan dyan mga bossing. Kahit yung liig lang ng manok yun bibili mo, pachap-chap mo lang na ano, tapos yun, todas na yan, kahit kaning lamig, nako po, pwede na yan, todas na din yan, kaning lamig nyo dyan mga boss idol, lagay-lagay nyo sa rep, nako mauubos nyo yan dito mga bossing. Masarap tong reputahe na to mga bossing, bihira lang yung mga nakakagawa nito. So pagkatapos nyan mga bossing, lagyan nyo lang ng konting tubig kasi yun yung, kumbaga yun yung magluluto sa ating karning manok, no mga bossing, no. So after pasimmer nyo lang yan mga boss Amo, no, tapos halo-haloin nyo ng konti, tapos tatakpan natin para wag lang ngawin. Ayan, di ba? After ng ilang minutes, pagkabukas mo yan mga boss idol, yan na po yung makikita, no. Wow, and look at that mga boss idol. So pwede mo nang ilagay yung sayote natin dyan mga boss idol para sabay na din sila na lalambot. Ayan, so since na yun napalambot naman natin ng konti yung kanina, yung manok, so yan, pwede na yan ipagsabay na sila para
para sasabay na talaga silang lalambot. So pagkalambot ng sayote, ganun na din yung lambot ng manok. At syempre mga boss idol, kumakapit na yung lasa niyan dyan mga boss idol, no? So pagkatapos niyan mga bossing, no, so this is the time na maglalagay na ako dito ng pamintang durog mga bossing. Yung durog po, wag po yung wasak, kasi pag once na pasubrahan nyo kasi yan, para kayong kumakain ng buhangin. So this is the time din mga bossing na naglalagay na ako dito ng mga ricados, kagaya ng oyster sauce. Ayan, oyster sauce mga bossing, dalawahin natin yan para sabog talaga yung lasa, no, para pagka kumain ka mamaya, maglalak talaga yung panga mo. So, dalawang oyster sauce yung nilagay natin dyan mga bossing. So, tama lang yan kasi sa halos 1 kilo din naman yung binili natin sayote, so mas manok pa, no? Then, wag din natin kalimutan yung magic sarap mga idol, no? Kasi ito talaga yung pampalinamnam. Kumbaga, yan talaga yung magbibigay talaga ng lasa dito. So, mga bossing, no, sa akin kasi naglalagay din ako ng asin dito mga bossing. Hinahanap-hanap po kasi yung lasa ng dagat mga bossing, kasi mas mataas yung concentration ko kasi sa alat. So, kahit kunting ano lang alat, para malasahan lang talaga natin na may asin lang. Wag lang yung puro MSG, kasi itong magic sarap kasi marami din yang MSG. Alam niyo MSG, monosodium glutamate, yan yung sa bitchen, okay? Pagkatapos niyan mga bossing, halu-haluin lang natin lahat ng mga ricados na ating pinalalagay sa ating ulam na niluto for today's video, no mga boss idol. So pagkatapos niyan mga bossing, ang susunod natin gawin yan, tatakpan ulit natin para wag langawin. So habang inaantay natin yan na kumulo ang mga bossing at lalambot na yung niluluto nating ginisang sayote ng mga boss idol, lahat kasi ng mga pinanggagamit ko dyan mga bossing is pinanghugasan ko niya. So ako talaga yung tipong tao ng bossing na ayaw ko talaga ng makalat. Totoo lang, ganoon talaga ako kahit na nagluluto pa lang ako dyan, hinuhugasan ko na talaga yung mga gamit na ginagamit ko, kasi hindi ko naman siya gagamitin na kasi isa sa mga natutunan ko pag nagluluto talaga ako, yung sa alam niyo yung movie na Ratatouille, yung daga na gusto niya magiging chef, no, balang araw. So yun, natutunan ko doon na yung habang nagtitraining na yun, baga yung puppet niya, yung tao, yung nagiging master niya, no? Yung niya doon is always keep your station clean. Sa pagluluto kasi talaga mga bossing, mahalaga kasi yan talaga yung kalinisan mga bossing, no? Kaya nga mga bossing, ika nga sa kasabihan na cleanliness is next to godliness. Ayos! Pagkatapos yan mga bossing, at makikita nyo naman, look at that. Wow! Super yummy na mga boss idol na. So, yan hindi pa yan masyadong luto. Tinitikman lang natin kung balansi ba yung lasa na, So, nasa inyo niyan. Diyan na kayo gagamit ng tansyameter mga boss idol. So, kung okay naman niya sa inyo yung lasa, pwede nyo pagdagan at pwede nyo ipagpatuloy. Ayos! Kung sa tingin nyo mga bossing ay ayos na sa inyo yung lasa at balansi na, tatakpan na ulit natin para wag langawin. At pagkatapos niyan mga bossing, and now look at that mga boss idol, na sobrang sarap na yung ginisang sayote natin. So hindi na ako makapag-aantay na, and let's go sa tikiman time na. So after niyan mga bossing, nagbihis na nga tayo at papakita ko na sa ating first bite. Jesus Mariusip. Uy! Maraming salamat pala sa panonood mga boss idol, no. Hanggang sa muling pagkikita. Meow.